Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. So, another motorcycle review na naman tayo featuring Honda TMX 125 Alpha mula sa Honda. Hindi na bago sa atin itong motorsiklo na to dahil syempre nakapag-drive na rin tayo nito. Yun nga lang, nakakabit ito sa tricycle tsaka sa kolong-kolong. Nabigyan tayo ng opportunity na makapag-try ng Honda TMX nang hindi nakakabit sa mga sidecar. Kaya matatry natin yung full potential nitong motorsiklo na to. At tulad ng dati, share ko sa inyo yung specs and features na meron dito sa unit na to. At the same time, share ko na rin sa inyo yung mga opinion ko regarding dito sa gamit-gamit natin ng motorsiklo. So, wag na natin patagalin, umpisa na natin agad. Alright, unahin na natin yung kanyang engine specs mga master, no? Pagkadating sa kanyang displacement, siya ay 125cc displacement na may 4-stroke engine, OHV or overhead valve na tinatawag, carburetor type na may 5-speed transmission. Pagdating naman sa oil capacity niya, siya ay may 1.1 liters. Sa usaping bore and stroke, maximum horsepower at maximum torque, ilalagay na lang natin dyan sa screen para mas maintindihan natin mabuti. Sa fuel tank capacity niya, siya ay may 8.6 liters. Sa gas consumption naman niya, ang estimated ay 62.5 km per liter. Sa braking system niya, siya ay naka-drum brake dito sa harap at naka-drum brake din dito sa likod. Suspension, dito sa harap, siya ay naka-telescopic fork. Pagkadating naman dito sa kanyang likod, siya ay naka-twin dual shock. Sa sukat ng kanyang gulong, unang-una sa lahat, ang brand niya ay MRP Star. Tapos sukat niya sa likod ay 2.75 by 18. Tube type ito dahil naka-spoke wheels tayo. Dito naman sa harap, ang sukat ng gulong niya ay 2.5 by 18. At ang kanyang stock tire ay MRP Star ang brand. Sa kanyang starting system, meron siyang electric start at meron din siyang kick start. Pagdating sa kanyang ground clearance, siya ay merong 156 mm. Habang ang kanyang seat height naman ay naglalaro sa 760 mm. Okay, sound check tayo mga master. Sa usaping ilaw naman, siya ay naka-halogen bulb sa headlight niya. Ganon din sa signal light, halogen bulb din yan. At sa likod, tulad din sa harap, halogen bulb din yung kanyang signal light at ang kanyang tail light. Sa kanyang meter panel, makikita mo yung kanyang odometer dito. Ayan. Tapos, syempre yung pinaka-speedometer. Dito naman sa kanang part, yung tachometer, signal light, kaliwat kanan, neutral sensor, yung high beam sign at yung gear indicator natin, nakikita mo dyan sa gitna. Dito naman tayo sa mga pindutan niya mga master, no? Una dito sa kanan, kanyang push button. Tapos napansin nyo, tinanggal yung kill switch. Dito naman sa kabila, yung kanyang low beam at high beam, signal light at yung pindutan ng kanyang busina. Tapos another thing, tinanggal nila yung pass light switch dyan sa kabila. So, yun na nga mga master, punta na tayo sa mga opinion ko tungkol dito sa motorsiklo na gamit-gamit natin. Unang-una, pagdating sa suspension, itong motorsiklo na to, sa suspension niya sa harap, walang problema sa akin dahil maganda yung play niya. Hindi siya ganun katigas at kahit na medyo madaan ka sa lubak, kayang-kaya niyang indahin yung lubak. At the same time, yung suspension niya sa likod, napaka-responsive naman. Hindi rin masakit sa puwet dahil yung ibang suspension kasi, especially yung mga stock na suspension ng ibang motor, matagtag at matigas talaga. Unlike dito na hindi. Kaya para sa akin, all goods yung stock suspension nitong Honda TMX 125. Sa usaping handling naman, regarding dito sa gamit natin na motorsiklo, okay na okay din siya para sa akin. Dahil unang-una, malapad yung kanyang manibela. Pangalawa, malawak ang kanyang turning radius, kaya kahit isingit-singit mo siya sa mga traffic, madali ka makakamaneobra. At the same time, yung mismong motor, hindi siya ganun kabigat, kaya hindi ka mahirapang magbalanse nito. Tapos idagdag mo pa na naka-upright position ka dito sa motorsiklo na to, kaya kahit na ibiyahe mo siya na pangmalayuan, hindi ka basta-basta mangangalay. Tungkol naman sa preno nitong motorsiklo na to mga master, para sa akin okay naman din siya dahil fit naman yung drum brake
sa mismong katawan nitong motorsiklo na to. At doon nga lang magkakaiba kung anong klase kang driver, kasi may mga driver na mas gusto mababaw yung preno at mayroon namang ibang mga driver na gusto yung malalim na preno, kaya magkakatalo na lang yun sa adjustment ng preno. Pero sa mga tulad ko na nasanay na disc brake yung gamit na preno, medyo mahina para sa akin yung drum brake. Pero depende naman din yan, alalay na lang, at lagi nating tatandaan yung tamang combination sa paggamit ng preno sa harap at preno sa likod para maiwasan natin yung mga skid at mga pagsalpok. Pero at the end of the day mga master, depende pa rin sa atin yan. Kung maingat tayo mag-drive, mababawasan yung mga tendency na maaksidente tayo. Try natin yung power na itong motorsiklo na to, no? Wow, malakas-lakas yung busina niya mga master. Try natin yung power na itong motorsiklo na to. Woo! Whee! Nice one, nice one. Nangihingi pa ng sigsa, pero hanggang 5th gear lang talaga kasi meron sa kanya. Malakas-lakas din pala to, no? Mas may enjoy yung gamitin mga master itong Honda TMX kapag naka-single. Kasi ako, nakagamit naman ako ng Honda TMX dati, kaso nga lang nakakabit sa sidecar. Pero ngayon nakapag-try ako ng naka-single lang yung TMX, mas na-enjoy ko siya ng mabuti. Try ulit natin umarangkada. Nice one! Whee! Right! At by the way mga master, ang presyo ng Honda TMX 125 ay nasa 56,900 pesos. Depende na lang yan sa kasa kung magkano nila ibebenta. At ang available na color na meron dito ay color black, color red at matte gray na inadapt nila para sa coffee racer style na motorsiklo. Dito naman tayo sa downside nitong motorsiklo na to. Unang-una, tinanggal nila yung kill switch dito sa taas. Tapos pangalawa, tinanggal nila yung patayan ng mismong headlight natin. Pero okay lang naman din yon kasi sa bagong protocol ngayon, dapat hindi na pinapatay yung headlight. At dito naman sa part na to, sana in-improve ng Honda dahil yun nga, madaling matanggal itong cover na to. Ganon din dito sa kabila. Kasi kung di ako nagkakamali, dito nakalagay yung pinaka-battery. Tapos napakadali niyang matanggal. Kaya possible na mahulog ito kapag bumabiyahe tayo. Kaya sana nilagyan man lang nila ng lock para mas safe yung pinaka-cover dito sa gilid. At siguro hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa solidong suporta, sa mga naniwala, at sa mga nananatili. Yun lang, ingat sa lahat, enjoy the ride, ride safe, peace you. Alright.